sinabi po natin public information, naniniwala po ba ang PICO na dapat hindi ito political propaganda? Ang public information po dapat hindi political propaganda, dapat po ay katotohanan, di ba po? News dissemination must be based on truth. Opo, kahit Yes. walang pinoproteksyonan na kahit na sino. Mali o tama, dapat The public truth. information The truth. malaman Yes. ng katotohanan. Yes, sir. Opo. Meron po tayong katanungan na nakakagululin po. Kanina tinanong na po ito ni Senator Raffy, katunayan paglakad po niya doon, sinundan ko siya sa lounge, sinabi ko sa kanya, "Boss, ba't hindi mo pa tinuloy? Tinanong mo na eh." Yung patungkol po sa mga troll, ito po kasi ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro ng ating ahensya na pati po sa pribadong buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying. Meron na pong mga batang nagpapakamatay, meron na pong nasisira ang mga buhay, kagagawan po ito ng mga troll. Ang atin po bang ahensya, PICO, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Hindi ko kailangan sagutin, itanong sa kanila. Dapat wala. Ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, talaga bang wala? Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I'm speaking for myself. I mean, Opo. of course, the official statement. Again, I'm defending their budget. And I'm only saying this based on what is transmitted to me. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, we don't know. So, I am told they do Na wala not have po. trolls. Opo. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. All But- organic supporters. They're all organic supporters. And if you have any proof, please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasing, Yes. opo, maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording, kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, Opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Malayo po Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na Yes, nanguhula it tayo, would- nagbabagit tayo ng pangalan. Because We're I mentioning cannot- the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording
to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, Saka, we leave it at that. the voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling Yes. So gawin I yan, would no? not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo, opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa eh. Malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala, ito po, pwede natin paimbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari, mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Apo. So ito po, tanong lang po uli. Kung joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act, ay susuportahan ng Pico? That is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO. Dave Gomez was a newsman, really respected newsman, Kilala ko po si Boss. veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nilang USEC yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, paano pa yung ibang tao? So kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para mamulitika. Tandaan po ninyo, kahit tingnan nyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanatan ng presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, polisiya at politika. Opo. Meron po pong uli. Yung pong fact-finding mechanism ng PICO, meron po ba kayong sarili ng, kumbaga, grupo na gumagawa po nito para po sa fake news? Kasi naalala ko po, yung unang hearing ko po ng public information, nangako po sila sa akin na gagawa sila ng task force na hahawak ng paghahanap ng fake news. Gusto ko lamang pong tanungin kung nagawa ba yung task force na yun? We have the digital media services. Who's the head? The digital media services. And they're supposed, that's the task of the digital media services. Where are you? Hmm? They're Meron supposed po? to do that. So meron na pong opisyal na halimbawa sa inyo pong page o sa inyong ano mas sa national printing.
Kasi minsan po, pati yung fact-checking ng ibang media outlet, political eh. Oo, baka po pwede Mr. galing na President. talaga mismo sa Pico. Yeah. Opo. Yes, actually, Mr. President, each bureau under, whether you're PIA, whether you're in radio, everybody should, it is the responsibility of every media practitioner to do fact-checking. To have a group for fact-checking. Nung panahon namin, walang ganun. Kasi kami-kami nag-fact-check. If you're a journalist worth your salt, you should know your sources. You should stand on the truth. You should verify it not once, not twice. Wala pang Wikipedia at Google ng panahon ko eh. Aalamin ko, and I will stand on the news that I deliver, that I produce, and that I write. And that's how the virtues of our newsmen should be. Whether you're in still in print or on TV, mainstream, or on digital. That's how the culture should be. But then, if there is a dedicated fact checker, well and good. For facts, so that it's not used for propaganda, for political propaganda, as you say, but they have the digital services. Hayaan po nyo, pagkatapos po nito, maliban dun sa hearing na ginanap noon, uupuan ko sila. You can join me, you can be in a committee room so we see what kind of fact-checking they do. Opo, mapakahalaga po nun Yeah. sa panahon ngayon. Dahil ligaw na po ang ating taong bayan. Minsan kung ano pa yung fake news, yun po ang pinaniniwalaan ng tao. Alam niyo po kasi ang nakakatakot ngayon, pag nauna yung fake news, tapos nilalabas mo na yung totoo, That's true. dahil marami nang nakabasa, marami nang nakapanood ng fake news, ang pinaniniwalaan ng tao yung fake news. Kaya sana po, meron din po tayong panukala patungkol dyan, suportahan din po ninyo. Kasi Na dapat, magkaroon po Yeah. ng matinding kaparusahan ang gumagawa ng fake news. Opo. I agree with you. First, I will co-author the No Troll Farm Act. Number 2, kung ang news dapat, gaya ng panahon namin, television man o print o radyo, alam mo kung kanino galing yung balita. Di ganun din sa digital. Wala namang pinagbago yan eh. It's just a different medium. It's just digital. So dapat alam din natin yung source. Alam yung producer, alam yung writer, alam yung anchor, alam yung boses kung sino siya. O di dapat may attribution, di ba? Sino yung researcher para pag may mali, sino? Sino yung nagsabi? O di dapat may attribution, Opo, opo. di ba? Opo. Tama po. Sang-ayon ako dyan. Galit na galit ako sa mga nag-iimbento or binabaliktad or binabali or may kakulangan lang ng common sense na mali-mali. Opo, opo. Iba sinasadya, iba Karamihan po sinasadya. sinasadya Opo. or walang kaalaman or walang kakayanan. Opo. Tapos bigla na lang nagkaroon ng platform na libre, magsalita na wala naman pinanggalingan ng katotohanan. I agree with you. Salamat po.